Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid, ako si Brother Gmidjo Torre Jr. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa Joshua chapter 8 verse 11 to 13 na may pamagat na Preparation for the Second Battle of Ai. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumalo sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw, sa inigang binibigay mo sa amin at sa mga salita mo nagpapalakas sa amin. Samahan po kami sa aming devotion sa umaga ito. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan at karunungan upang maunawaan namin ang iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo Jesus. Amen. Tayo po muna magbasa ng salita ng Diyos sa Joshua chapter 8 verse 11 to 13. Pumunta sila sa gawing bukanan ng lungsod at nagtayo ng kampo sa harap niyon. Sa gawing hilaga, isang libis ang nasa pagitan nila at lungsod ng Ai. Nagbukod si Joshua ng 5,000 mandirigma na pinakubli niya sa kanluran ng lungsod sa pagitan nito at ng Bethel. Ganito ang hanay ng mga kawal sa simula ng labanan. Pinakamalaking bahagi ay sa harapan sa dakong hilaga ng lungsod at ang mga nakukubli mandirigma sa gawing kanluran naman. Sa libis na iyon, nagpalipas ng gabi si Joshua. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang salita, naway idagdag niya ang kanyang pagpapala dito. Makita po dito kung paano naganda ang mga Israelita sa pangalawang pagsalakay sa lungsod ng Ai sa pangunguna ni Joshua. How do we prepare for battle? Paano tayo maganda sa labanan? Una, we must have knowledge and wisdom. Dapat tayo magkaroon ng kaalaman at karunungan. Sabi sa Santiago 1 verse 5, ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ibibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Makita po dito sa pangalawang pagsalakay sa lungsod ng Ai, binigyan ni Yahweh si Joshua ng kaalaman at karunungan upang manalo sa labanan. Katulad po ni Joshua, humingi tayo sa Diyos at tayo kanyang bibigyan. Pangalawa, we must be obedient. Dapat tayo maging masunurin. Sabi sa Deuteronomio 28 verse 2, mapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Sabi po dito sa verse, napasa atin ang mga pagpapala kung susunod tayo sa Diyos, katulad ng ginawa ni Joshua. Dahil sa pagsunod nila sa Diyos, sa kanilang paghahanda, sila ay magtatagumpay. At panghuli, we must always be ready. Dapat lagi tayong handa. Sabi sa awit 144 verse 1, purihin sa Yahweh na aking kanlungan. Sa paikibaka, ako ay sinanay, inahanda ko upang makilaban. Naging handa ang mga Israelita sa paikipaglaban sa tulong ni Yahweh. Lagi pa tayong maghihanda sa namang bagay. Humingi tayo sa Diyos na ating kanlungan. Sa ating pong conclusion, sabi sa 2 Chronicles 20 verse 15, do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Huwag matakot o panghinaan ng loob dahil sa malawak na hukbong ito, sapagkat ang labanan ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa salita mong napakinggan namin sa umagang ito. Naway tumimo sa aming puso at isipan ang iyong mga salita at may bahagi namin ito sa iba. Tulungan mo po kaming maghihanda sa labanan katulad ni Joshua at ng mga Israelita. Maraming salamat po sa magandang umaga sa pangalan mo Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa aming programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po niyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ang maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang umaga.